Welcome sa The Battle Station. Ngayon, pag-uusapan natin ang dual bevel sliding compound miter saw ng Skil. Kapag pinorchase nyo naman talaga ang unit na to, wala na kayong masyadong gagawin pa, no? Kasi ilan lang naman yung mga nakahiwalay. So yung mga parts na nakahiwalay dito ay ito, no? Yung locking handle niya. Locking handle niya para sa kanyang miter angle, no? Yan. So pagka naghanap ka ng angle, lalak mo to para hindi na siya gumalaw. Pero may mga automatic stop to. Ayan, kagaya nito, no? May mga automatic stop siya sa 15, 45, no, 0. Yan. O kapag hindi nyo gagamitin yung mga yon, kunwari, bago mag 45 yan, so kailangan nyo itong i-lock. So yan yung gamit niya, no? Yan yung purpose niya. So ito lang yung nakahiwalay. So kapag pinorchase nyo to, ganito siya, no, na nakahiwalay sa box. So ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo lang siya dito. Yan. So habang pinipihit nyo siya, bukod sa kumakapit na siya, naglalak talaga siya. Isa pa sa nakahiwalay dito ay itong kanyang carrying handle, no. Solid to, masasabi kong safe talaga na buhatin siya, no, gamit ang handle na to. Meron tong mga tornilyo, no, na ganito kakahaba. So ganyan, no. Hanggang dito siya. So kapag bubuhatin nyo siya, lilipat nyo sa ibang lugar, pwede nyo itong hawakan dito, o di kaya dito sa base niya. So yun yung dalawang paraan para buhatin siya, no? Ito at saka yung base niya. Pag binuhat nyo to, siguraduhin nyo lang na nakalock yung mga yon, no? Mamaya dadaanan natin yung mga lock na sinasabi ko. Tapos isa pa sa nakahiwalay dito ay itong kanilang pull down clamp, no? Yan, solid to. Ayan, no? Ganda. Tulak nyo lang pababa, tapos lock nyo na. Yan, hahawak nyo siya dun sa materials nyo. Last na nakahiwalay na parts, itong extension fence, no? So dalawa tong extension fence. Yan yung sa kaliwa, at ito naman yung sa kanan. Yan, no? So nakahiwalay yan kapag pinorchase nyo. So madali naman siya ikabit, no? At meron siyang lock din. Kaya madalas yung ginagamit yung bevel nito, no? Mas maganda na nakaganito yung fence nyo para hindi nyo makalimutan. No, mamaya dadaanan natin yan kung bakit ganyan ang tamang setup ng fence. Yan. Pero may purpose din yung fence na yan, no, kung bakit siya adjustable, no. So mamaya share ko sa inyo. Yung unit kapag binili natin, no, nakaganito siya from the box, no. Nakaganyan siya. So ganito natin ma-receive yung unit, no. So naka bevel siya pakanan, no. Tapos nakalock yan. So para maitayo natin, luluwagan muna natin tong bevel knob lock, no. Yan. Knob lock ng bevel angle. So para maitayo natin siya pag ganito. Yan. Tapos mapansin nyo, automatic siyang naglalak pagdating sa 0, no. So hindi na natin siya magagalaw. So yan yung setup niya. Yan, no. Yan yung naka-0. Para ma-bevel naman natin siya dito sa kaliwa, no, kailangan naman natin i-release itong release lock, no, ng bevel angle niya. So hihilahin lang natin yan, no. Hila, tapos pwede na natin siyang ibaba sa kaliwa. Ayan. So naka-bevel na siya, no, sa kaliwang side. So kapag nagbe-bevel tayo, lagi nating ilalak tong bevel lock knob, no, sa mga desired angle natin sa bevel. So kailangan nating i-lock 'yon para secure siya, no, hindi siya gagalaw. So kapag maglilipat, re-release din natin 'yon, re-release din natin 'to. So dalawa yung kanyang lock sa kanyang bevel angle. Yan. So ayan, no, naka-0 na siya. So ito yung dalawang lock na sinasabi ko, no. Una, itong lock para sa rail niya. So luluwagan natin to para mamumove natin siya. Yan. Tapos ang pangalawang lock, ito naman, para maiangat natin yung blade.
hihilahin lang natin to. Pwede natin siya itaas. Yan. So, mabababa na natin siya at may atras na natin yung blade. Makakapag-cut na tayo. So, dito naman tayo sa release lock, no, ng ating miter angle. So, maliban dito sa lock na to, para maikot natin siya, no, sa anggulong gusto natin, no, kailangan lang natin tong itaas para mag-release siya. Tapos, pwede na natin siya mapihit sa anggulo na kailangan natin, no. So, meron tong mga automatic stop sa 0, 15, no, 31.6, tapos 45. Yan, yun yung 45. So, ayan yung purpose nito, no? I-release natin yung lock para magagalaw natin siya. So, bago natin gamitin yung unit, no, dapat naka-secure siya, no? Kung meron kayong sariling mesa, so ngayon kasi nakapatong lang to sa ating skill table so din, no? So kapag meron kayong mesa, mas maganda na i-bolt nyo na, no? I-tornilyo nyo na siya sa mismong mesa niya para secure na secure siya, no? So meron tong mga pre-drill na mga holes, no? Ito, 4 yan. Ito sa harap, sa likod, dito rin sa kabila, tsaka sa likod niya, sa mga paa niya. So may mga butas na yan. So bibili na lang kayo ng tornilyo nyo, fix nyo siya sa table na paglalagyan nyo sa kanya. So kapag ganitong nakapatong siya, no, kailangan natin tong support foot, no, ito. Kailangan ibababa natin siya dito sa mismong table. Kasi kapag hindi, tingnan natin ha. Maglalagay kayo dyan ng board, mabigat na yung board, tapos ibababa nyo to. Kapag binaba nyo yung ganun, no, nagtitilt siya. No, so pwedeng masira yung materialis nyo, o pag nagulat kayo baka ma-aksidente pa. So ito ang purpose nitong support foot niya, no. So ibababa lang natin to hanggang sa tumama dito sa pinakataas ng table, no. So kung saan nyo man siya ipapatong. So kapag nag-set na kayo ng miter, no, o di kaya sa 0 kayo, yan, ibaba nyo lang tong yung support lock niya, ay yung support leg niya, no? Para pag binaba natin to, nagka-cut tayo, secure siya. Hindi siya magti-tilt down. Next, dito naman tayo sa left side, no? So, yung left side tsaka yung right side, magkapareho lang naman siya. Ito yung extension fence natin para dito sa left side, no? So, meron naman tong gatla. Tapos meron siyang ganyan, no? So, may guide tayo para maipasok siya, no? Ayan. Pwede nyo na siyang ipatong lang diretso. Ayan. No? So, ito yung pinakasagad niya, no, sa dulo. So, dito tayo sa likod, no, para mas maganda at kitang-kita natin, no. So, ito yung lock ng ating extension fence, no. So, mas maganda para sa akin na nakatodo to, yung ating extension fence. Para malaman natin kung hanggang saan yung todo niya, no. I-lock lang natin ito ng bahagya, no? Hindi talaga totally lock. So, para pumasok lang yung kanyang tornilyo. Tapos, babangga na siya. So, yun yung pinakadulo niya. So, kapag nakita nyo yung pinakadulo niya, tsaka nyo lang siya itodo ng lock. So, safe yan, no? So, ganyan. Ito naman, meron din to sa kanan, no? So, ito yung slot para sa ating hold-down clamp. Yan. So, isa din sa purpose, no, kung bakit nakatodo siya. Kasi kapag hindi natin to tinodo, nakaganyan siya, yung ating hold-down clamp, nakaangat, no. So, yan yung pinakadulo niya eh. So, ang makaklamp mo lang dito ay yung mga 3 inches na kapal ng kahoy, no. So, hindi siya makakapag-clamp kapag ganito yung fence natin. So kapag tinodo natin to, no, wala na tayong problema. So nakatodo siya, nakasagad siya. Ngayon, kung kailangan naman natin na itaas dahil makakapal yung kahoy natin, itataas lang natin to. Tapos ilalak natin. So mas madali yung gano'n, no? Kaysa babangga ka dito sa ating
extension fence. Ganun din dito sa kabila, pwede natin tong ilagay or pwede lang natin ipatong. May guide naman siya, no? So kapag bumangga na siya, yun yung pinaka-todo niya, no? So kapag nagkakat tayo, hindi siya tatamaan ng blade. Okay? Safe siya. So ito naman, tinutodo natin itong ganito. Kapag nagkakat tayo, mas maganda rin naman kasi talaga na mataas yung fence, no? Para secure yung ating workpiece. Tapos, mamimaintain natin yung pagiging right angle niya, no? Sa fence, tsaka dito sa table. So, mas maganda na medyo makapal nga lang to. Ngayon, kaya siya na-adjust, no? Adjust muna natin, ha? Same pa rin, no? Ilak lang natin ng konti, tapos babangga na siya. Sabihin, yun na yung pinakadulo niya. Tsaka natin i-todo ng lock. So, ang purpose niyan, bakit ganyan? Kasi kapag ka nagbe-bevel cut tayo, no? Yan. Kapag nag-bevel cut tayo, hindi tatama yung ating makina doon. Okay? Sa ating fence. Okay? So pag nagka-cut tayong ganun, hindi siya babangga, no? Saktong yan yung pinakadulo niya. Yan. So ganun din dito. Pero kapag naka-bevel naman tayo dito, kailangan nating tanggalin tong hold down clamp natin kasi tatamaan din yan. Yan. So, para makita natin ng todo, no? Ayan, para makita natin ng todo. Safe siya, no? Kasi kapag nandito sa loob yan, babangga siya. So, hindi natin makakat ng todo yung ating workpiece. So, ngayon, i-adjust lang natin to kapag kakailanganin nyo. Pero, huwag nyo kakalimutan, i-adjust ulit kapag gagamit kayo ng bevel. So, ngayon, nandito tayo sa kanan na side, no, ng ating extension fence. Kanan kapag nakaharap tayo sa ating unit. So, nasa kaliwa ko siya dahil nasa likod ako, no. So, ito ulit yung lock niya. Pag tumama to, pwede nyo na siyang i-lock. Tapos, dito ulit yung slot para sa ating hold down clamp. Yan. Yan. Ngayon, meron din tayong extension support, no? So, ito siya. Yan. Para kapag magkakat tayo ng mahabang workpiece, may suporta tayo, no? Napantay dito sa ating base. So, para ma-release natin yan at ma-secure natin, ito naman yung kanyang tornilyo, no? So, hihigpitan lang natin siya kapag isi-secure. Tapos, luluwagan natin kapag gagamitin natin siya or itatago na natin. So, kapag nagbubuhat na tayo, siguraduhin natin nakalock siya. So, ito yung mga markings, no, sa base plate niya at sa fence, no. So, dito sa kaliwat kanan may nakalagay na skill, no. Tapos may nakalagay na icon. So, ibig sabihin yan, hands off, no. So, hangga't maaari talaga, hindi natin gagamitan to ng kamay, no. Pero safety naman na hawakan natin yung materials dito, no. Pero wag pa rin natin kalimutan na gamitan ng ng clamp, no. Wag ka lang dito, no, malapit. Wag na lang talaga dito malapit yung mga daliri natin. Okay, para sa safety din natin. Tapos so kaliwa at kanan yung mga markings. Tapos sa kanilang fence, ayan, no. So dito sa kanan nakalagay dito, no, na may arrow siya paluwang. So ibig sabihin kapag bevel cut ka, no, dapat mong i-adjust to. Yan. Kailangan mo siyang i-adjust. Yan. Para nga hindi tumama yung kanyang motor, no. Yan. So ganoon din dito sa kabila. So may markings din yan. Ayan. So kailangan mo siyang i-slide para naman makapag-bevel cut ka dito sa kaliwa. Okay? Tapos dito may mga markings na naka-emboss din tong mga to, no. Naka-ukit siya. Yan. Yan. So, sa kanyang bevel naman, yan, may mga markings din. 45 degree 0, no? 30, 15. So, dito naman, 45, no? 45. Tapos, 31.6, 30, 22.5, 15, 0, no? So, yan yung mga markings niya. So,
So ito, yung nakalagay din kung paano siya gagamitin. Ito pa lang sa kanyang mga base, no. Meron na siyang mga tutorial. Kumbaga, kung makikita mo, no, may mga paalala na siya kung paano gagamitin, no, yung safety pati dito sa fence. So itong unit na to, no, ay laser guided siya. Yung mga unit sa ibang bansa, no, yung mga naunang release nito, shadow guided siya, no. So ibig sabihin meron siyang ilaw dito sa loob, no. Tapos natatakpan niya tong blade. So ngayon nagkakaroon ng shadow to, no, dito sa workpiece. So yun yung pinaka guide niya. Para sa akin mas maganda yon kaysa laser guided, no. Pero wala din naman problema kung laser guided, no. So ang gagawin lang natin, siguraduhin natin na yung laser guide natin ay naka-align din sa blade, no. Ngayon, yung laser guide kasi natin, kapag gumamit pa tayo ng mas makapal pa na blade, no, kasi hanggang 3.5 ang kaya nito eh. So kapag naglagay tayo ng 3.5, manipis yung laser guide natin. So mag-adjust tayo ulit, no. Mag-adjust tayo ulit. At isang side lang, no, ang i-adjust natin. Kunwari sa left side, gusto mo kapag nagtatrabaho ka nasa kaliwa lagi yung workpiece mo. So yung laser itapat mo sa kaliwang bahagi ng blade para dun yung guhit mo, yun yung pagiging guide mo. So hindi mababawasan yung tamang sukat ng workpiece mo, no? Kasi kapag hindi, kakainin nyo yun, medyo liliit yung workpiece mo. So ito yung kanyang laser. Buksan natin. So papakita ko muna sa inyo kung nasaan yung ating laser, no? So ayan yung ating laser, no? Para i-adjust yan, luluwagan nyo lang to, kakaliwa siya, kakanan siya. So tatapat siya ngayon sa left side or sa right side ng blade mo, no? Kung saan mo siya gustong magiging guide. So para buksan yan, ang switch natin nandito sa handle, no? Yan, naka-on na yon. Yan, no? So nakikita na natin yung laser niya. Lagay tayo ng kahoy. Yan. So, ayun na yung pinaka-guide niya, no? Yan. So, kinalibrate ko pala ito, no, nung dumating sa akin. So, ngayon, hindi ko na siya mapakita sa inyo, hindi ko na siya na-video. So, kinalibrate ko to sa kaliwang side ng ngipin ng blade ko, no? Kasi gusto ko, yung workpiece ko nandito lagi. So, ito yung kanyang switch handle, no? So, merong rubber dito, no? Para mas maganda ang grip. Tapos ito yung safety lever niya, no? So kailangan mo itong dalhin dito sa kaliwa bago mo mapaandar yung unit. O hindi yan aandar kapag nakagayan yung safety lever niya. Tapos dito sa switch handle, nandito na rin yung switch para sa laser, no? Ayan. So kagandahan dito, meron siyang balot, no? Ayan, na rubber din. Mas maganda yan kasi hindi siya mapapasukan ng mga kusot ng alikabok kasi yung magiging switch, madalas sa magiging problema yung mga kusot, yung build up ng mga kusot sa loob. So hindi siya mag-on. So ito yung kanyang motor, no? Ayan, medyo naka-slant siyang paganyan, no? At napakaliit niya, no? Napaka-cute, pero cute siya na maangas kasi ito ay meron siyang 2,000 watts, no? So, ganun siya ka-powerful at meron tong 5,000 Newton meter, no? Ganun siya kalakas. So, maliit lang siya pero ang angas. So, ito naman yung kanyang lower guard, no? Lower guard tsaka upper guard. Itong upper guard tsaka lower guard niya, plastic. Pero hindi to ordinary plastic, no? Yung ginagamit nila dito is yung mga engineered plastic. So, ito din ginagamit nila sa mga handheld na mga tools nila, no? Ng mga power tools nila, kagaya ng mga circular saw na corded nila, pati yung cordless nila, ganito yung nakalagay, no? So, hindi siya basta-basta nababasag. Ang maganda dito, magaan siya. Kaya, maliban sa mayroon silang brushless na mga tools, tapos magaan pa yung mga cover na kagaya nito, mas lalong gumagaan yung tools nila. Kaya, less stress, no? So, dito, hindi naman natin ito binubuhat, no? Pero, ito yung ginagamit pa rin nila. Mga engineered plastic, so hindi yan basta-basta nababasag, no? Pati sa mga may mga gear sila, kagaya sa kanilang table saw, no? Yung gear nila ganun din, engineered plastic, wala ding magiging problema doon, no? Hindi siya yung
mga ordinaryong plastic na madaling lumutong, ito hindi siya, no? So alagaan lang sa lubricant, no? Ayan. Tapos meron tayo ditong 10 inches blade, no? 10 inches blade, tapos 30 millimeter yung kanyang arbor. So kapag nagpapalit tayo ng blade, no, ito yung screw. Naluluwagan lang natin, no? Yung screw na yan. Tapos hindi natin yung kailangan tanggalin ng todo. Luluwagan lang para itong plate na to, yan yung kulay itim na yan. Yung plate na yan, sisipa yan paloob. Pag sumipa yan paloob, magiging exposed na itong hex screw na to. Yan, itong buong to, sisipa yan paloob dito sa kaliwa. So, expose na yan, so pwede mo na siyang luwagan, no? Tapos, para maluwagan yun, kasi sasama tong blade. So, meron dito sa ilalim ng kanyang motor, no? Yung spindle lock. Yan yung spindle lock nila. Yan. So, press mo lang to habang iniikot mo yung hex screw, niluluwagan mo yung hex screw, makakapagpalit ka na ng blade mo. Ayan. So ngayon, nadaanan na natin lahat ng parts, no? So itetest naman natin siya kung talagang accurate itong ating sliding miter. So actually ito, hindi na ako nag-calibrate, no? Tinest ko lang siya, tinignan ko lang, no, kung accurate siya, no? Kung tama naman yung kung calibrated na pala, no? So chinek ko lang siya. So calibrated na siya, no? So wala na ako masyadong ginalaw dito. So ang kinalibrate ko lang talaga is yung laser niya. So dito naman sa blade, tsaka dito sa base at fence, ay okay na okay siya sa akin. So tignan natin kung paano natin siya i-check. So una-una, ibababa natin yung ating blade at siguraduhin natin, no, na naka-unplug tong ating unit. Okay? So naka-unplug yan. Yan. So naka-unplug siya, no? So ilalak natin ulit para hindi tayo mahirapan, no? So ngayon, kukuha tayo ng skwala. So siguraduhin natin na yung skwala natin, eskwalado talaga, no? So bumili kayo ng skwala na kapagkakatiwalaan nyo, no? So ngayon, hawakan muna natin yung lower guard. Tapos, test muna natin, no? Kung tama yung angulo niya dito, no? Kung naka 90 degree siya, yung blade dito sa fence. Okay? So, lalagyan natin yung skwala natin. Yan, no? Sa fence at dito sa blade. So pag naglagay tayo ng ating skwala, huwag natin itatama sa ngipin, no? Kasi talagang pagkakaroon ng awang. So doon tayo sa gitna ng mga ngipin. Yan. Yan, no? So kung makikita nyo, flat na flat siya. Okay? So okay to, no? Yung ating fence at yung ating blade. Ngayon, yung base naman natin at yung ating blade. So dahil malaki itong skwala ko, gamit tayo ng maliit na skwala, no? So ayan, no? Lalagyan natin yung skwala natin dito sa base. Siguraduhin din natin yung skwala natin, eskwalado talaga, no? So ngayon, itatapat lang natin siya dito sa blade. So ayan, no? Kitang-kita nyo naman, no? Flat na flat din siya sa ating sa blade, no? Mula dito sa ating base. So 90 degree talaga siya, no? Huwag ko makalimutan, meron din palang kasamang dust bag yung ating unit, no? So ito naman yung kanyang dust port. So ipapasok lang natin siyang ganun, no? Tapos may zipper siya. So kapag lilinisin na natin, i-unzip lang natin siya, no? So para sa akin, problema to sa lahat, no? Sa lahat ng sliding miter saw or miter saw, no? Hindi lahat ng pusot napupunta sa dust bag. Karamihan talaga dito, no? Sa labas eh. Pero malaking tulong na rin to, no? Lalo na pag nasa labas ka. Mas maganda na meron kang dust bag para hindi lahat pupunta sa mukha mo yung mga kusot. Pero this time, hindi ako gagamit nito, no? Gagamit tayo ng vacuum. So ikakabit lang natin yung ating vacuum dito sa dust port niya, no? Yan. So ready na tayo. Release na natin to. Yan. So test na natin kung skwalado ba talaga or accurate yung ating sliding miter saw. Lagyan natin yung ating workpiece. Tapos itong kagandahan ng clamp na to, no? Baba lang natin siya, no? Tapos lock. So okay na yan, no? So ngayon,
Tetest muna natin kung skwalado siya. Yan. So makikita nyo yung laser, no? Hindi masyado sa video, pero ayan yan. Kinalibrate ko na siya dun sa left side ng blade. Okay, so try natin. So ang tamang paggamit nito, dapat hindi mo i-start na nandito ka sa workpiece mo. Dapat naka-on na siya, no? Umiikot na siya ng todo bago natin ilapit sa workpiece natin. Tapos, aantayin muna natin siyang tumigil bago natin siya iaangat para hindi masisira yung workpiece natin. Okay? Test natin. Yan, no? Flat na flat siya. Skwalado. So, tingnan natin dito sa maliit kong skwala. Yan, no? Okay? Skwalado siya. So, okay yung ating unit, no? So, tignan naman natin dito. Yan. Square na square. So, panalo. Try naman natin mag miter cut. Mag 45 tayo, no? Okay, try natin tong 45. Okay, so tignan natin kung tama siya. Tingnan natin yung skwala. So, yan, no? Ayan. Flat na flat din, no? Ayos. So, ngayon, makakapag 90 degree tayo, no? Ayan, no? Tingnan nyo naman yung cut niyan, no? Tignan nyo gaano kalinis, kung gaano ka skwalado. Teka, ayusin ko. Yan. Diba? Panalong panalo. Tignan natin. Test natin to. Yan, no? Yan, no? Inawangan ko para makita nyo yung skwala siya, no? Nakaangat tong ating triangle. Ayan. So, ipapantay ko, Yan, Skwalado. Okay? Napakaganda. Solid na solid. Okay? So, wala na tayong problema kapag nagma-miter tayo, no? Kapag gagawa tayo ng frame. Yan. No, napakaganda. Kita nyo ba? So, dahil ganyan siya, sigurado na tayo na skwalado rin yung cut natin ito. Sinulit natin yung skwala. Yan, no? Tignan natin dito. Yan, no? Napakaganda. So, hindi yan mabubuong ganyan, no? Kung sala, yung isa sa mga natin, kung sala yung blade sa base o di kaya sala yung blade sa fence, no? So, hindi mabubuong ganyan yan. So, para sa akin, panalo to, no? Kasi kapag tinutulak mo siya, no? Pag nag-glide siya dun sa kanyang rail, wala ka talagang mararamdaman na alog. So, napaka-solid niya. So, hindi siya gumagalaw talaga. Kaya, ganyan po yung resulta ng cut natin. Yung unit na to ay meron din palang depth stop, no? So, i-adjust mo to, tatama siya dito, no? So, yun yung magiging depth niya. So, pagka sinagad mo to doon,
Yun yung pinaka-normal niya, no? So kapag ka naka-oscillate siyang ganito, so ayan siya. Okay? So hanggang dyan lang siya. No? Kalahati lang nung kahoy na yan. So tatry natin, no, na gamitin tong, ayan, so dahil manipis masyado yung kahoy natin, wala lang makita ng ibang kahoy. So kailangan natin ng lagyan dito, no, filler para makat niya to. Kasi nga nakataas yung blade natin. So kapag nakataas yung blade natin, madalas yung dulo, hindi na yan natatamaan. Okay? So ayan, no, nakapag-cut tayo ng ganyan. Okay. So yun yung isang paraan, no, or isang purpose ng depth stop, no, kapag kunwari gagawa tayo ng ganito, no, magkabilaan. Ngayon magbe-bevel cut tayo, no. Mas gusto ko mag-bevel cut dito sa kanan, eh. So, pero dito sa kanan, nandito din yung kanyang tawag nito, makina, no? So, kaya sabi ko nga, mas maganda na nakatodo to, no? Pero mas maganda kung tanggalin na natin para secure tayo, tsaka siguradong mag-glide hanggang loob talaga yung blade natin, no? Okay. So, lagay tayo ng workpiece. Lock natin. Set natin to. Yawn. Ayan. Test na natin. So inuulit ko, no, huwag natin iangat agad yung blade habang umiikot pa siya. So antayin natin siyang tumigil bago natin iangat para hindi masira yung workpiece natin. Okay, release natin. Yan, no. So tignan din natin. Yan, no. Napakaganda din ng bevel cut niya. So try natin. Ayan, no? Kita ba? Flat na flat din, no? Ayun, pinausli ko ng konti para makita nyo. Ayan. So, ito pag naka-flat siya. Ayan, no? So, pinausli natin ng konti. Ayan. Para makita nyo, no, na squalado talaga siya. Okay? So, wala nang duda dito sa kabila, syempre. Ganon din yan. Kasi isang blade lang naman ang tumama sa kanya. Ayan. Ayan, no? Okay. So, kapag pinagsama natin siya, ito, may 90 degree tayo. No? May squala tayong frame. Ayan, no? Makita nyo yung dugtong niya. Pakalinis, no? Okay. Panalo. So ayan, huwag niyo kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel ko at i-hit ang notification bell button para sa mga susunod pang tools na pag-uusapan natin.